Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Gawa 2:14-36. Si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. Dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa si Jesus ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Ang batayan ng kaligtasan. Si Jesus na ipinako sa krus at muling binuhay ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Siya ang daan upang tayo ay makabalik sa Diyos. Kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Awit 116, 1, 8, 9, 12-14. Minamahal ko ang Panginoon, sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling. Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan, ang mga mata ko sa mga luha, ang mga paa ko sa pagkatisod, ako'y lalakad sa harapan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng Kanyang bayan. Pasasalamat dahil sa kaligtasan. Ang pag-ibig sa Diyos ay gawa ng pananampalataya na tayo ay Kanyang iniligtas at tinugon ang ating mga dalangin sa gitna ng hirap at kamatayan. Dahil iniligtas niya ang ating kaluluwa mula sa kapahamakan at ang ating mga paa sa pagkatisod, ang ating nararapat na tugon ay ang mamuhay sa Kanyang harapan ng may katapatan. Hindi natin mababayaran ang Kanyang kabutihan, ngunit maipakikita natin ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagtataas ng saro ng kaligtasan, ang pagkilala sa Kanya bilang ating tanging sandigan at ang matapat na pagtupad sa ating mga pangako sa Kanya sa harap ng mga tao. Unang Pedro 1:18-21. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamamagitan niya ay nanampalataya kayo sa Diyos, na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya ay nagbigay ng kaluwalhatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Tinubos ng dugo ni Kristo. Tayo ay naligtas dahil sa mahalagang dugo ni Kristo.
Siya ang perpektong kordero na itinalaga ng Diyos bago palikhain ang mundo. Tinubos niya tayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na lumilipas o nasisira gaya ng pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng kanyang buhay upang palayain tayo sa ating dating walang kabuluhang pamumuhay. Dahil binuhay siyang muli ng Diyos at binigyan ng kaluwalhatian, ang ating pananampalataya at pag-asa ay may matatag na pundasyon at tanging sa Diyos lamang nakatuon. Lucas 24:25-31. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Nang sila'y malapit na sa nayong kanilang paroroonan, nauna siya na parang magpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, 'Tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at lumulubog na ang araw.' At pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang sila'y nakaupong kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan. Ito'y kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga mata, siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin." Si Jesus ang nagbubukas ng ating paningin. Binuksan ng Panginoong Hesus ang paningin ni Cleopas at ng kanyang kasama sa pagsasabi sa kanila ng Ebanghelyo na ang Kristo ay kailangang magdusa at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Ipinaliwanag niya ito sa paggamit ng banal na kasulatan mula kay Moises at sa mga propeta. Hindi lamang nagturo ang Panginoon sa kanila. Siya ay nakisama at nakisalo sa kanila sa hapag. Nang dinampot at pinagputol-putol niya ang tinapay at ibinigay sa kanila, ay nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. Siya ay nawala sa kanilang paningin na nagpapahiwatig na ang pananampalataya sa kanya ay hindi nakabatay sa kanilang paningin kundi sa kanyang salita at presensya. Ang kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus. Ang tunay na kaligtasan ay nakabatay sa muling pagkabuhay ni Jesus. Siya ang tanging daan upang tayo ay makabalik sa Diyos. Tayo ay tinubos mula sa walang kabuluhang pamumuhay, hindi ng mga material na bagay, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, na nagbibigay sa atin ng matatag na pag-asa. Bilang tugon sa dakilang pagliligtas na ito, kilalanin natin si Jesus bilang Panginoon at Kristo. Sa paraang ito ay ating matatanggap ang Espiritu Santo. Mamuhay tayo ng may pasasalamat. Hayaan nating buksan ni Jesus ang ating mga mata sa pamamagitan ng banal na kasulatan at ng kanyang presensya sa ating pang-araw-araw na pagkikipagdiig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin
at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.